Salamat po. Excuse me. Ako po ay nagagalak na ako po ay nakaharap sa dalawang tao na nagmamahalan. Mas kami pa excited na makita ang ganitong gawain sa lugar na ito. Kaya ako po ay nagagalak at alam ko na may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Men, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, tayo ay nagkatipon-tipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ang kapulungan ito upang saksihan ang muling at ipagdiwan ang muling pag-iisang dibdib ng ating minamahal na Pastor Nestor Guerrero at ang kanyang minamahal na asawa, walang iba, pinakamagandang si Pastora Amalia Guerrero. Sa isang banal na Kristiyanong kasalan, ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at tinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae ang sino man ang nais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti na may paggalang at kinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat na igalang. At alam ko na sa pagmamahalan nila sa 25 taon na pagsasama, marami na pong pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Ngunit sila po ay patuloy na nagiging matatag. At nais ko na po tanungin muli. Alam ko ito ay magbabalik paalala lang sa kanilang ginawang pangako sa isa't isa. Ako rin po ay nangako minsan sa aking asawa na gagawin ko mga bagay nito at hanggang ngayon po kami po nagkasama. Kaya tatanungin ko muli ang ating mahal na pastor. Ikaw, Pastor Nestor Guerrero, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Tanyo, napakabilis po ang kanyang pagsagot, mga kapatid. Ikaw naman po, Pastora Amalia Guerrero, tinatanggap mo ba muli bilang pag-aalala lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Palapakan po natin ang mag-asawa. Kaya nais ko po na muna maupo po kayong dalawa. Amen. Meron lang po akong babasahin. Ito po yung maikli lamang. Ako po yung nagagalak na makita kayong lahat. At alam ko na ang bawat isa ay masaya. Lahat na masaya ngayong gabi ay magsabi ng amen. Basahin ito sa Genesis chapter 2, verse 21. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantala na yung bing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman. Sa tapat niyon, ang tadyang na yo'y ginawa niyang isang babae at inalapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae siyang itatawag sa kanya, sapagkat ang lalaki nagmula sa kanya. Ito ang dahilan kaya iniwan ang lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging isa. Kaya kami rin po ng aming asawa, naalala ko nung kami po ay pinag-isa ng Panginoon, tunay nga talagang kami naging isa. Pag siya po'y nalulungkot, ako'y nalulungkot. Pag siya ay masaya, ako'y masaya. Alam ko, ganun din ang naramdaman ng ating kasama ngayong gabing ito. Kaya meron din po akong babasahin. Ito po yung saglit lang. Sa Ephesians, sabi dito sa Ephesians, ito po yung saglit lang. Papaalala lang sa mga mag-asawa. Sabi po dito sa 5 verse 21, pasakop kayo
sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, ang lahat ng babae magsabi ng amen. Parang may sumagot na lalaki. Pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng papasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia, ng kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, ganoon din naman ang mga babae dapat pasakop. Amen po ba mga babae? Nang lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ang lahat ng lalaki magsabi ng amen. Amen! Para may sumagot na babae. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Sa iglesia inandog ang kanyang buhay para rito. Upang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang iharap ang kanyang sarili, ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis at o kulubot. Kaya ganyan pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawang babae, ganon din ang babae sa kanyang asawang lalaki. Pagka tayo nangako sa harapan ng Diyos, ito'y panghabang buhay. Hindi lang po ito sa papel lamang, na katulad na ginagawa ng karamihan, nakala nila'y papel lamang, at sila'y nagpapalit ng iba't ibang mga asawa. Ngunit ito'y sagrado na ginawa ng Diyos. Magtatapos lang ito pag tayo nawala na dito sa daigdig nito. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay